baso. Kasi po ginagawa po nung iba nagbebentosa, sobrang layo-layo ng baso. Eh yung ano po, yung mga nerves po natin, magkakadikit naman po yan. No? So tignan niyo po, ganyan ang una, no? Kasi yung kidney niyo, 6 na baso muna. Pero kung gusto niyo mag-invest pa, mas maganda po may 1 dosena kayo na baso. Okay? So yan po yan, ha? So, dapat lahat ng gamit ninyo malapit na sa katawan niya. Kaya lang, mag-iingat tayo ng gusto dahil kada baso mabasag, 20 pesos. Ang hirap nilapit po ng baso. Kailangan sadyain mo yung lugar. So, ayan po. Ako po ay kanan, kaya ang pinangahawa ko po ay ang kaliwa sa forceps. Hindi siya kikilos. Bukod pa ho doon, ang baso ang ipinapasok mo. So, pag pinasok mo yan, tatanggalin niyo po yung hangin sa loob at papalitan niyo siya ng mainit. Kaya ang ano po niyan is parang yung hot air balloon. Na pag dinagyan mo na mainit, up and away. Kaya po nagkakaroon ng vacuum. Kaya lang, may init. Hindi katulad ng iba po yung sinusipsip na binobomba. So ito po. So anong purpose ng bakit, ano? Ayan po, So pag nilagay ko yan, ganoon. Ganun lang po yan. No? So, nandun muna ako sa 3 lugar para hindi magbabanggaan yung baso. So, meron kayong systematic procedure. Di ba? Pag oras na nasa mga clinic kayo, di ba? Sabihin ng doktor, kung ano ng forceps, no? So, ang tawag dito sa forceps na to po is carry forceps. Pag yung pong nakabaliktot, yun po yung mosquito forceps. No? So, ito po yan. No? So, imposible pong, kaya, ang magiging problema lang ninyo pag takot kayo sa apoy. Okay, pag takot ka sa apoy, mahihirapan ka. Pero kapag sanay ka maglaro ng apoy, ayan, may apoy na. Ayan po, So, maganda sa area yan, So, ganyan lang po siya. So, hindi siya gagalaw, Sumisip-sip, ganun na siya kadali, Ayan. Pahingi pa nga akong baso. Dagdagan natin. Kasi po, pag marami kayong baso, pwede nyo dagdag yun. Ayaw na magkasya ng baso, doon na lang tayo. So, ilan yan? 10 baso. Dadagdagan natin. Wala na apoy. So, nalagay tayo ng alcohol. Para sa kabila. At dyan po ay ang pagbabawalan po natin dyan is hindi natin hihintayin later on na magkaroon ng hematoma. Sinabing hematoma po yung pong pagpapasa-pasa. So, yun po, Sabi niya kasi may sipon siya. Pero kung may baso pa yan, lalagyan pa natin. Okay. Double check natin kung tama yung sip-sip. Hindi matanggal. Magaan. So, ibig sabihin, mahina na yung apoy nung binatag ko nito. Pero ito, tignan nyo. Malakas pa yung apoy. Okay. So, hindi kailangan na sobrang lakas ng apoy kasi minsan sobra din yung suction, yung vacuum. Kaya ang tendency po is masyadong malaki yung bukol kagad. Okay. Ngayon, titignan ninyo, ano titignan ninyo is ano ba yung kulay? Kaya sobrang pula. Kasi unang-una, may sipon siya. So ito pong area to mula rito hanggang dito is part ng respiratory system. So sa lung area. Kaya pag naninigarilyo ka ba? Ito na ulan. So, nandun din po eh. Kaya mayroong imbalance. Now, anong hindi mo ngayon, gaano katagal ang dapat lagay ng baso? So, sa totoo lang po, pwede po yan ng 5 to 30 minutes na nakalatag yung baso. Pero, kailangan bantayan mo. Kapag ganito, na mabilis magpula, binabantayan po yan. Paano babantayan? Kasi po, bawal po na umabot ang bawat lugar na magkaroon ng hematoma. So, sinabi ng hematoma, yun po yung pagpasa-pasa.
Ano pong blood vessel ang nagkukulapse pag nagkakaroon ng hematoma? Ang tawag po doon sa blood vessel na yun, dito sa artery, yung capillaries. So, ang mga babae, kaya bawal ng babae may menstruation na ibentosa. Kasi usually, nagkukulapse kasi ang capillaries ng babae may menstruation. Kaya mas malalong ano yan. Kaya hindi natin hihintayin na magkulay talong. Kaya pag nagkulay talong yan, ang tawag na po doon ay hematoma. Kasi meron mga naggagawa nito na hinihintay magkulay talong. So, ibig sabihin, na-damage yung blood vessel. So, ba't hihintayin natin yan? So, ito po ngayon, tinitignan ko muna. So, pwede nga maging result will be maging malabo ang baso or nagtutubig ang loob ng baso. Depende sa sitwasyon ng katawan ng tao. Kaya dito sa akin, ang nakikita ko sa kanya, mahina ang kanyang respiratory system at mahina rin ang kanyang digestive system. Iyo, gaano ka kadalas dumumi? Gabi-gabi. Okay. Pag dumudumi ka ba, pagbagsak ba, lumulubog o lumulutang? Kasi ang tawag po doon is ang tawag po doon is ang tawag po doon sa study na yun. It's a study of ebactology. Pinag-aaralan natin yung ebac mo. Because through your stool, you will already know kung ano yung kinakain niya. At malalaman mo kung okay ang digestive system niya. Kasi dapat, ang kulay ng dumi niya is medyo madilaw-dilaw. At pag bumagsak po, dapat po maging floater. So, dapat mag-float. Kasi, ibig sabihin, maganda yung digestive system niya. Pero pag lumubog po yung dumi niya, ibig sabihin po nun, mataas ang protein. Masyado siya mahilig kumain ng karne. Kaya pag umutot siya, ang baho ng utot niya. Kasi po, yun other than that is maitim ang dumi. So, ibig sabihin, poor digestion. Pag ganun. So, ito po, medyo kinakabahan na po ako dyan. So, yung unang ilinagay ko, yun din po yung unang tatanggalin ko. So, pagtanggal po, ayun sa gilid ng baso, pindutin lang ninyo. Okay? Paano po yung iba, hinihintay nila na malaglag na lang? Yun nga po, kasi sasabihin nila, bakit hinihintay nila yon? Kasi nga, para malaman kung okay na, kung nasipsip na. Pero huwag po natin hintayin ng ganon, kasi kadalasan po nababasag ang baso. No? So, not unless na talagang hindi siya maghematoma, at hihintayin mo talagang, muna. Okay. Ngayon, paano ho ba yan? Matatagalan po ba yung pagtanggal ng pula? So, depende po sa sitwasyon nga niya. Kaya ang gagawin naman natin yan, para mawala kagad ang pagkapula niyan, hahagutin natin, o hihinan natin, hahaplusin. Ito po yung style ng pantanggal ng kisman. Ito po yung pantanggal ng hiki. Kasi may mga babae nagpapalagay ng hiki. Gusto nila, yan talaga, may nangyari sa amin. Trophy. Pero yung iba, hindi alam na ginawa naman ng boyfriend, sinadya, para hindi na ligawan ng iba. No? So, yan. So, lalagay ninyo, haplos muna. Then, kung ano yung mapula yan, para tumakbo po yung dugo ngayon. Sarap dito, no? Sabi ng mga Kapampangan, manyaman sir. Sir, manyaman. Sabi ng mga Bicolano, sir, masiramon. Tapos sinabi ng mga taga Iloilo, sir, nami. Ayan. Nami, sir. So, para medyo mas, pa siya, para mas maglakas ang tip, hagod, haplos. Hagod, haplos. Hagod, haplos. Para ngayon, mas effective pa yan. Hagod, pero yung thumb lang ang ginagamit sa gilid ng spine, punta doon. Haplos. Sarap, Ano pa yapan niya kanina. So, ilang repetitions sa bawat stroke na ginagawa mo? Minimum of 3 repetition, maximum of 10 repetition.
Kapag nagtitip, damihan ang repetition. Kapag buraot, tama na 3. Then, ang susunod, plancha. Paiinitin ninyo. So, titigilan lang ninyo ang part na yan kapag mainit. So, you make use of your palm. Then, so, pwede natin siyang ipisil na nakalagay na yung towel para hindi madulas. Pisil. 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 No? Pwede pong gano'n. Then, piga. Sir, tapos na po ang bintosa ninyo. Sir, wala higo sa loob ng 8 oras. Bawal ho kayo uminom ng malamig na tubig. So, maligamgam na tubig lamang po. Bukod pa ho doon, sir, ay magti-t-shirt kagad kayo. No? Para ano po. Other than that, ano po, bago natin siya pabangunin, hilutin na po ang ulo. In order to avoid orthostatic hypotension. So, orthostatic hypotension is the sudden rush of the blood to the brain due to a sudden change of position. So, yun po yung, sa biglaang pagkilos, simple lang po, nahihilo kayo kapag bigla kayong bumangon. Ang tawag po niyan is head rush. Kaya nga po sa mga kampo ng military, marami po ang namamatay hindi sa encounter. Namamatay po dahil sa inatake po sa utak. Kasi po, biglang linusob ang kampo, bumangon ka agad, ayun. Inaatake po ng ganun po, no? So, yung gagawin po ninyo, pag nagtitip, line 1, line 2, line 3. Pag hindi nagtitip, shampooing technique. Pero doon muna tayo sa nagtitip. Baka magpa-lunch doon. Yan. So, line 1. Sir, masarap pa, sir? Yan. Pero tignan ninyo kung ano yung lakas ng pawis ko po. Bakit po? I am absorbing his negative energy right now. Kaya po, mamaya, dapat mag-discharge ako para ano po, hindi rin po pumasok sa akin yung kanyang sipon. Although viral po yun. Tapos, ilipat po natin yung ulo niya dahan-dahan. Ano? Huwag naman yung biglang gaganon na. Mamadali sila. Yan. So, ito po kasi hilot sa likod, o hilot dito sa ulo, pampatagal po ito eh. So, gawin niyo, 30 minutes. 30 minutes, sinilot mo lang likod, tapos may hilot sa ulo. So, ito pong ginawa ko po, pwede na kayong maningil ng 150 niyan. Likod lang. Di ba, may bentosa siya. 150 to 250. So, depende sa dami ng baso mo. Kaya, tinatamad ka na dahil hindi naman nagtitip yan. Oh. Shampooing technique. Pala tawag yan. Shampooing technique. Ano? So, ang ginagamit niya po ninyo yung finger pads lang. Okay. Sa nursing books, nakalagay po doon that before your client or your patient rest in the evening, you need to give them a back rub. Kaya lang po, hindi na nasusunod ng mga nurses ngayon. Ito yun, sa dami ng kanilang pinipila pa na form. Kaya ipinasa po yun sa mga physical therapists. Kaso problema ng mga PT, ayaw nilang sabihin, 5 taon ako nag-aral, tapos ano ako, masahista lang. Ayaw nila yun, di ba? Kaya nangyari, no, pinasa na yun sa mga masseur at masseuse. Yun po yung nagmamasahe. Kaya po, ang St. Luke's at ang Asian Hospital, they're already hiring massage therapists. Kasi po, nasa alternative medicine lang yan. Yan. Ngayon, dahil nag-volunteer siya, ito, hindi naman, kasama rin po ito sa hilot, kaya lang ito po ang tinatawag na hilot palagatok. So, relax lang po. May tumunog po ba sa liig? Meron? Meron. Sa kabila naman, lagay po ganyan. Yan. Ayun, ang dami. Ang dami. Bukod pa daw, syempre, dagdagan din natin. Total naman, nakapantalon siya. Pwede naman to. Relax. Relax lang, iho. Huwag kayong mag-alala. Umatan kayo ng training.
pwede rin natin kayo lahat gawin din.